nagdulot ng kalituhan sa ilan natin mga kababayan ang fake news na kumakalat kaugnay sa munoy pamamahagi po ng pensyon ng National Commission of Senior Citizens. Pamahagi umano ang NCSC ng isa hanggang 3,000 piso para po sa mga senior citizen. Hello. Magandang araw sa ating lahat mga ka-members na muli tayo nagbabalik for like how many days, no? Isang beses lang ako nakapag-upload last week kasi very busy with my business. Mabagong negosyo ngayon, alright? At nais ko sanang ibahagi sa inyo ito kasi nais ko rin na ma-experience din ninyo, no? Kung paano kumita sa bagong business natin. Pero today, pag-usapan natin ang tungkol sa mga senior citizen pa rin, no? Na may iba kasi na nakakuha na, ang iba hindi pa. Okay? At saka may kumakalat ngayon na balita na mahagi daw ang NCSC ng 1,000 to 3,000 pesos. Gaano ko to katotoo, no? Ito ang alamin natin, okay? And bago natin pag-usapan or ituloy niyan kasi mayroon din tayong video, no, from NCSC, interview ito ng head ng NCSC na tungkol sa senior citizens sa social pension, kung paano makukuha nila nung hindi pa nakakuha dito. Okay? At ano ang pamamaraan nila. Alright? And i-explain din dito kung paano nangyari na nagkakaroon ng fake news ba to or totoo ba tong 1,000 to 300,000 na pamimigay para sa mga seniors. Alright? Pero bago natin yan pag-usapan, pakisuyong i-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Alright? Okay, so tunghayan natin itong video na interview sa mga NCSC, okay? Tungkol ito sa kung paano makukuha nila yung kanilang mga pension, okay, sa anong paraan. Alright, and before natin yan, before tayo magpatuloy, tungkol doon sa business na sinasabi ko kanina, kaka-withdraw ko lang nga pala. This is a weekly income kapag ikaw ay masipag mag-share nitong business na to, okay? So there is a link sa description ng video natin ngayon. Pwede mong i-explore yan, okay? And then if you have any questions, get back to me. All right? Okay, so tunghayan natin to. At para bigyan natin ng kalinawan ng isyong yan, makakausap natin si Attorney Franklin Quijano, ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Mayong adlaw, sir. Attorney. Yeah, good morning, Sir Aljo, and good morning sa lahat na tagapanood. Opo. Attorney, we are really sad and sorry about... Hello, sige, Sir Aljo. Okay, pwede ba ninyong linawin, sir, kung ano ba itong kumakalat na balita sa social media na pamamahagi ng pensyon ng NCSC sa ating mga nakatatandang kababayan? Mamamahagi umano ng 1 hanggang 3,000 piso ang NCSC para sa mga senior citizen natin? Sir Aljo, we are really sad and sorry about this irresponsible information na binibigay. The truth is, ang RA 11916 ay nag-i-increase from 500 to 1,000. Ngunit sa ngayon, dahil ang batas ay klaro po na nagsasabi na within 3 years pa i-transfer ng DSWD sa SCT sa pamamahagi ng social pension. Ang trabaho po ay nasa DSWD pa. Pakilinaw po, sir, no? Makatatanggap din ba ng allowance yung mga non-pensioners? Sir Aljo, ang ng pagde-distribute ay Republic Act 9994 as ay Republic Act 11916. So, yung social pension po ay para sa indigent senior citizen. Kaya yung ipamamahagi ng DSWD where there is an increase from 500 to 1,000
ay para lamang sa mga indigent senior citizens. And ulitin ko lang, ang mamamahagi nito ang DSWD. Isinusulong ng NCSC na hanggat maaari ay through cash card na. Cash card na po ang paraan sa pamamahagi ng pensyon galing sa DSWD para po sa ating mga senior citizen. Ano ang tugon dito ng DSWD? Ano rin ang plano po ninyo kaugnay sa kakulangan ng manpower, personnel? Well, kaya po nga we are proposing for the alternative modes dahil nakikita natin ang kahalagahan ng manpower at ang importansya ng cash cards. Pagkakulang ka ng manpower, pwede nang sa cash cards. And ang DSWD naman ay may mga marching orders and directives even before the NCSC was created na magkaroon ng alternative mode of distribution. Yan nga lang, we are actually hoping that we will be improving the delivery system. So hindi lang po land bank na cash card, pati po ay yung mga last mile na money providers, service providers tulad ng Luilier, Palawan at iba pa. So we are hoping that all the players sa pag-distribute ng pera ay tutulong po sa ating senior citizens.